Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa BPI Saver Plus account. Ano nga ba ang account na ito? Ano-ano yung mga features na meron ng savings account na ito? And ano-ano nga ba yung mga terms and conditions na dapat nating malaman bago tayo mag-open ng ganitong klaseng account? And totoo nga bang nag-earn ng points ang savings account na ito? So lahat ng yan ay ating pag-uusapan. And if you are ready, let's begin! Marahil ay nakikita na ninyo ang BPI Saver Plus account sa ating BPI Online. Isa kasi ito sa mga products na inaalok ng BPI under savings account. So una, ano nga ba muna ang BPI Saver Plus? It is a savings account that earns BPI reward points while you save. So meaning to say, ang BPI Saver Plus ay nag-earn po ng points. Wow! Kalimitan kasi before, ang mga nag-earn lang talaga ng points is yung credit card usage natin. For example, depende po kasi sa inyong credit card. Kung for every 35 pesos spend ay meron po kayong 1 real Thrill points. So yung real Thrill points po na yun ay pwede nating magamit para i-redeem. Then, pwede na maging shopping free, pwede po siyang pambayad ng annual fee natin para dun sa ating mga credit card. Pero now, with BPI, meron na rin po tayo 5 app na kung saan itong app na ito ay dito natin pwedeng i-redeem yung mga points na nakokollect natin. Pero hindi lamang sa credit card po tayo mag-earn ng points ngayon dahil meron na rin po tayong BPI savings account na kung saan ay pwedeng rin mag-earn ng points. Actually, itong si BPI Saver Plus ay matagal na talaga siya. A year ago na siya na-implement. Natatandaan nyo, yung BPI Maxi Saver account kasi ay dating sa 50,000 na maintaining balance sa kategory ng ATM-based account. Then sa passbook-based account naman is 75,000 yung maintaining balance. Ay nag-increase na po siya up to 2 million. So lahat po ng mga account under Maxi Saver na hindi naka-maintain ng 2 million ay na-downgrade po siya sa BPI Saver Plus. Na kung saan ang ating BPI Saver Plus, it is a ATM-based account na kung saan ay may 50,000 din po maintaining balance. And to earn interest is 50,000 din po yung kailangan ng ating account. And start June 22, 2024, magmula sa maintaining balance na 50,000 ay bababa na po ang maintaining balance ng ating BPI Saver Plus account. Ang magiging maintaining balance na po ng ating BPI Saver Plus account ay down to 3,000. And once na nag-open din po tayo ng account, ay hihingiin lamang niya ni initial deposit is 3,000. Pero same pa rin po tayo sa interest rate wherein 0.0625%. Of course, tinanggal na po ni BPI yung kanyang fee na kung saan kapag nagkaroon ka ng withdrawal within a month na pag lumagpas ka sa 3 withdrawals ay magkakaroon ka ng charge na 18 pesos. Ngayon ay tinanggal na po nila yung charge for withdrawal. Ano-ano nga ba ang features ng BPI Saver Plus account? Una sa lahat, katulad ng sinabi ko kanina, since ito ay savings account na nag-earn ng points, ito yung primary na features niya na makakapag-ipon ka ng BPI rewards points. Na kung saan makakapag-ipon ka if ma-hit mo yung 100,000 pesos na laman ng inyong account. If ma-hit mo yung 100,000 pesos, for every 1,000 ay meron po kayong ma-earn na 2 rewards points. Next one is the lifestyle reward benefits. Ito ay once na makredit po yung mga points ninyo sa BPI Vibe app. Syempre, kakambal na nitong BPI Saver Plus si BPI Vibe app para doon mo na lang mariredeem yung mga reward points po ninyo. So, pwede po siya for travel, pwede po siya for dining, or makaka-receive po kayo ng mga e-gift certificates. So, ayun. Pero para sa kaalaman ng lahat ay hindi po real-time na nagre-reflect agad yung ating points doon sa Vibe app natin. Syempre may mga turnaround time lang para makredit doon yung ating
points sa ating Vibe. Yun kasi yung mga nagiging inquiry ng ibang clients natin. Bakit parang hindi agad-agad nagre-reflect yung ating points sa BPI Vibe app. So, katulad ng sinabi ko, ay meron po tayong turnaround time para mag-reflect po ang ating mga points sa ating BPI Vibe app. Next is instant access to savings account. So, since ito ay BPI account and under ATM-based account po ito, ay makikita nyo or mache-check po ninyo ito sa ating BPI online banking. Pwede po tayo mag-transfer, ma-monitor ang balanse ng ating mga account. Pwede po tayo mag-fund transfer to other account. Pwede po tayo mag-fund transfer mismo sa iba naman nating account na tayo yung owner. So, maganda po itong BPI Saver Plus kasi na-check nyo na rin po lahat doon sa ating BPI online banking. Ito naman under ng ating rewards points. Kung makikita nyo, i-flash ko po sa ating mga screen. If 100,000, katulad nga ng sinabi ko, 100,000 to earn 2 BPI rewards points for every 1,000 balance monthly. So, pwede pa po itong mag-double. Depende po sa magiging balance ng ating account for this month. So, may chances po ito na magkaroon ng BPI points multiplier. Katulad ng nasa table na ipapakita ko sa ating screen. So, for 0 pesos to 1,999.91, if mag-increase siya the other month versus doon sa current month po ng balance ng inyong account, ang magiging multiplier po niya is times 1. If 2,000 to 2,999.99, ang magiging multiplier po natin is times 2. And if 3,000 and above naman, magiging BPI points multiplier natin is times 3. Again, itong multiplier na to, BPI balance account po ninyo for this month, ay malalagpasan nyo po doon sa magiging next month po ninyong balanse, ay magte-take effect po ang ating BPI points multiplier. Sa atin naman pong terms and condition para sa ating BPI Saver Plus accounts ay maximum of 200,000 points lang po ang pwede nating ma-earn kada year. So yun na po yung pinaka-ceiling ng ating BPI Saver Plus. So regardless, if ma-hit mo, kunwari makahit ka ng 300,000 points, regardless po, talagang ang ceiling natin is 200,000 points lamang po. And ito ay makikredit sa ating BPI Vibe app. If meron naman po kayong multiple BPI Saver Plus accounts, like meron kang 2 or 3 BPI Saver Plus accounts, paano po ba yun? It means ba na kapag ma-hit ko yung 100,000 points sa isang account, another 200,000 points din doon sa iba kong BPI Saver Plus account? The answer is no. Ang magiging computation po natin para doon sa ating points, pagsasama-samahin po lahat ng balanse ng ating mga BPI Saver Plus account, kung ilan man yung BPI Saver Plus account natin. So, kung ano po yung magiging total points po nun, regardless again, kung ma-hit mo yung 300,000 or more pa na points, ay hanggang 200,000 lang po ang ating magiging points para po doon sa ating BPI Saver Plus accounts. What if joint account naman po yung inopen namin na BPI Saver Plus account? So, possible yon na magkaroon ka ng joint account sa BPI Saver Plus mo. Pero, the terms and condition po ay ang mag-earn lang po ng points is si primary account holder. So, hindi po makakount yung naipong rewards point ng ating ka-joint account. Tulad ng sinabi ko, since ito ay nag-earn ng points, kailangan po ay naka-enroll tayo sa BPI Vibe app para po makredit ang points natin sa ating mga app. And syempre, ma-enjoy po natin yung mga perks ng ating BPI Vibe app na pwede nating ma-redeem lang. Ano-ano naman po yung requirements para makapag-open po tayo ng BPI Saver Plus accounts. Katulad po ng mga other savings account, ay kailangan lang po natin ng government-issued valid IDs na kung saan hindi po siya expired. Since valid ID ay kailangan
hindi pa po siya expired. May mga ibang clients po kasi na kapag nag-open na ang account, minsan yung mga IDs po nila ay expired na kapag pre-present. If primary po yung valid ID natin, okay lang na isa yung i-present natin. Pero kapag secondary, must be 2 po dapat. And of course, kailangan po yung initial deposit natin pag tayo ay mag-open ng account. And katulad ng sinabi ko, ay 3,000 na lang po yung maintaining balance or initial deposit ng ating BPI Saver Plus. And if ikaw naman ay existing client na ni BPI, ay pwede mo siyang ma-open sa BPI online app. Pero kung ikaw ay new client and wala ka pang existing account with BPI, ay kailangan mo siyang i-open mismo or mag-visit sa any BPI branch para makapag-open nito. Paano naman po kung hindi natin ma-hit yung 100,000 na laman ng account ng BPI Saver Plus? Makapag-earn pa rin po ba ako ng points? The answer is no. Since nasa terms and condition po ni BPI Saver Plus account na kailangan must be 100,000 po yung laman ng account natin bago makapag-earn ng points, kapag below 100,000 ay hindi po talaga siya mag-earn ng points. If kayo po ay decided na makapag-open ng BPI savings account, ay kailangan nyo po munang alamin yung mga features ng bawat savings account natin para alam natin kung ano po yung pasok sa ating goal or yung purpose ng pag-open natin ng account. At the same time, yung benefits na makukuha natin doon sa savings account natin na yon. So, more on appreciation lang talaga sa ating mga savings account. And most of the account naman kasi natin is hindi lang talaga interest yung ibinibigay sa atin kasi meron pang mga other benefits na merong nakapaloob doon sa ating mga savings account. So, I hope na na-explain ko mabuti yung tungkol sa BPI Saver Plus account. And if meron pa po kayong other questions na hindi ko na-address regarding sa BPI Saver Plus accounts, I feel free to comment down below lang and agad kong sasagutin yan. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog guys, bye-bye!